Like and subscribe to my channel. Tahimik at mapayapa ang baryo ng San Joaquin. Nasa gitna ng mga palayan at matatandang puno ng mangga, mahigpit nitong ipinagpapatuloy ang mga tradisyon. Simple lang ang buhay, madasalin ang mga tao. Pero sa isang maliit at lumang kubo sa gilid ng baryo, nakatira si Mangkulas, na babalot ng nakakabahalang pag-iisa. Dati si Mangkulas ay isang malakas na magsasaka, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa bukid. Pero ang pagpanaw ng kanyang asawa ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Ang kanyang nag-iisang anak na si Julio ay lumipat sa lungsod, naiwan si Mangkulas na mag-isa sa kanyang pagtanda. Araw-araw, uupo siya sa tabi ng kanyang bintana, nakatingin sa mundo sa labas, isang mundo na tila nakalimot na sa kanya. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga alaala. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng langit-ngit ng kanyang tumba-tumba. Kumakain siya ng kaunti, ang kanyang katawan ay patuloy na nanghihina. Hinahanap-hanap niya ang kasama, ang isang mabait na tinig. Hindi niya alam, may paparating na unos na sisira sa katahimikan ng kanyang malungkot na mundo. Nalaman ni Julio sa lungsod na nagkasakit ang kanyang ama. Nag-aalala, pinapunta niya ang kanyang anak na si Mike, isang mabait na binata, sa San Joaquin para alagaan ang may sakit na si Mangkulas. Mahal na mahal ni Mike ang kanyang lolo. Ang kanyang kabataan ay puno ng mga kamanghamanghang kwento ng matanda. Dumating siya sa baryo na may mabigat na puso. Ang dating pamilyar na daan ngayon ay natubuan na ng mga damo, isang patunay ng pag-iisa ng kanyang lolo. Nadatnan niya si Mangkulas na nakahiga sa kama, maputla at nanghihina. Nanatili si Mike, inaalagaan ang kanyang lolo. Ang kanyang presensya ay isang gamot sa kalungkutan ng matanda. Isang gabi, habang nakaupo si Mike sa tabi ng andap-andap na gasera, nagbabasa ng isang libro ng mga alamat, napansin niya ang pagbabago kay Mangkulas. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malabo dahil sa katandaan, ay ngayon matalim, parang isang mandaragit. Inilahad ni Mangkulas ang isang nanginginig na kamay, iniaalok kay Mike ang isang maliit at kakaibang inukit na anting-anting. Kunin mo, paus niyang sabi, halos pabulong. Proprotektahan ka nito. Si Mike, nalilito ngunit gustong pagbigyan ng kanyang lolo. Kinuha ang anting-anting. Nang mahawakan ng kanyang mga daliri ang malamig na metal, ang mukha ni Mangkulas ay nagiba, naging isang nakakakatakot na anyo. Lumaki ang kanyang bibig, isang hindi pangkaraniwang haba ng dila ang lumabas patungo kay Mike. Dahil sa takot, napatakbo si Mike. Lumayo siya sa kama, hawak ng mahigpit ang anting-anting, habang ang dating lolo niya ay gumagapang papalapit sa kanya. Mabilis itong gumalaw, ang mahabang dila ay humahampas sa hangin, ang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang liwanag. Tumakas si Mike sa gabi, ang galit na sigaw ng nilalang ay umalingaw-ngaw sa likuran niya. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa isang maliit na sapa sa gilid ng baryo. Nagatubili ang nilalang sa gilid ng tubig, ang nag-aapoy na titig nito ay nakatutok kay Mike. Umunggol ito sa pagkabigo bago nawala sa dilim. Bumagsak si Mike sa pampang, kumakabog ang kanyang dibdib, gulong-gulo ang kanyang isip sa nakakatakot na karanasan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, bakit siya inatake ng sarili niyang lolo. Kinabukasan, takot at lito, hinanap ni Mike si Aling Berta, ang matanda sa baryo. Si Aling Berta, ang kanyang kulubot na mukha ay bakas ng mga taon ng karunungan, ay matiyagang nakinig sa kanyang kwento. Nang matapos siya, bumuntong hininga ito, ang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Ang nakita mo, Mike, mahina niyang sabi, ay ang amalanhig. Ipinaliwanag niya na ang amalanhig ay isang nilalang na naghahangad ng laman ng tao, isang sumpa na naipasa sa mga henerasyon. Inihayag niya na si Mangkulas na nakatali sa sumpa ay isa na sa kanila. Tinuruan ni Aling Berta si Mike tungkol sa ritual ng paglilibing para sa isang amalanhig. Ang nilalang ay dapat ilibing na nakadapa, ang bibig ay puno ng lupa, para hindi na ito muling bumangon. Si Mike, ang kanyang puso ay puno ng lungkot at takot, tinulungan ang mga taga-baryo na ilibing ang kanyang lolo ayon sa ritual. Habang tinatakpan ng lupa ang libingan ni Mangkulas, nakaramdam si Mike ng kaba, isang nakakakilabot na kutob na hindi pa ito ang katapusan. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagbibigay ng mahabang anino sa San Joaquin, gising si Mike sa kubo ng kanyang lolo. Hindi niya maalis sa isip ang nakakatakot na imahe ng pagbabago ni Mangkulas.
ang nakakakilabot na alaala na mahaba at dumudulas na dila. Nang akmang pipikit na ang kanyang mga mata, narinig niya ito, isang mababa at nakakakilabot na ungol mula sa direksyon ng sementeryo. Nanlamig ang kanyang dugo. Naririnig niya ang kaluskos ng pala sa lupa. Ang tunog ay palakas ng palakas, palapit ng palapit. Nagtago si Mike sa ilalim ng manipis na kumot, na paralisa sa takot. Hindi siya naglakas loob na tumingin. Ayaw niyang kumpirmahin ang kanyang pinakamalaking takot. Nang sumikat ang araw, pinipintahan ang langit ng mga kulay ng pag-asa at bagong simula, tumigil ang nakakatakot na mga tunog. Nanginginig si Mike, malamig ang anting-anting sa kanyang balat, habang buhay na minumulto ng karanasan. Totoo ba ang amalanhig, isang nakakatakot na nilalang ng alamat, o ito ba isang manifestasyon ng kanyang kalungkutan at takot? Ang sagot, tulad ng mga anino ng San Joaquin, ay nananatiling mahirap hulihin, magpakailanman na nagkukubli sa mundo ng hindi alam.